Ang tagal na pong kinakanta nito, panahon pa po ng pandemic. Pero bakit parang ngayon lang nagising yung mga tao? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Recently, umani po ng criticism ang kanta na ito dahil dun sa mga huling lines ng chorus. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Pansinin niyo po yun. Renee si Jesus at kasunod nun, tinawag din siyang Ama. At yan nga po yung kino-call out ng iba na heresy. Pero yun po ba talaga ang ibig sabihin ng composer nung isulat ito? Hindi ko po goal ang i-cancel ang video na ito kasi marami na ang gumawa niyan. May mga tumigil na pong gumamit ng kantang yan. Ang goal ko po dito ay magbigay ng pastoral guide dun sa mga nalilito at warning din po dun sa mga kapatid on how to address this issue, lalo na po dun sa mga composers and church leaders. And by the end of this video, gusto ko rin po na magkaroon kayo ng sarili nyong sagot tungkol sa issue na ito. From scriptures at hindi lang po dahil sa opinion ko. Maaaring napanood na po ng ilan sa inyo yung video ko tungkol dun sa above all. Iba po yung case noon kesa dito sa Diyos ka sa amin. Kasi clearly, wala po talagang biblical basis yung last part ng chorus noon. Hindi ko po kailangang alamin ang intention ng composer. Malinaw po na contradicting kung ano yung above all para kay Kristo sa scriptures kumpara dun sa sinasabi ng kanta. Pero itong Diyos ka sa amin, iba. Meron po siyang line na talaga namang open to interpretation. Of course, unless magsasalita yung mga nag-compose at sasabihin nila yung talagang ibig nilang sabihin. Kasi pwede naman po talaga siyang isipin na ina-address yung isa kay Jesus and yung last ay sa Ama. Or pwedeng theological claim talaga siya na ang Ama at ang Anak ay iisang persona. So, alin po ba sa dalawa? Unfortunately, wala po sa akin ang sagot. Nakadepende po kasi yan dun sa intention ng composer. Pero meron po tayong pwedeng gawin kahit hindi pa natin naririnig ang side nila. At pag-uusapan po natin yan mamaya. Pagkakaibang reaction po ang makikita natin sa social media tungkol dito. May mga nag-iisip na hindi yan big deal, no? Worship language lang yan. Kalma lang tayo. Yung iba naman ay nagpapakita ng concern dun sa mga bagong Christians. Pag inaawit nila ito, iniisip ba nila na si Jesus din ang Ama? May mga magtatanggol naman sa paggamit nito and sinasabi nilang hindi naman ito iba dun sa pagtawag kay Jesus na Everlasting Father na mababasa natin actually sa Isaiah 9:6. And meron ding mga tututol at ipo-point out nila na yan nga mismong Isaiah 9:6 ang ginagamit ng mga oneness o modalist para suportahan ang belief nila. So ang main concern na makikita natin sa mga opinion na mababasa natin, safe ba talagang ipaawit ito sa mga church gatherings? Pero bago yun, ano nga ba itong belief ng mga oneness o modalists? Imagine niyo po ang isang tao na nagsusuot ng tatlong magkakaibang costume. Sa umaga, suot niya yung dad costume niya. Sa hapon, aalisin niya yon at isusuot niya naman yung son costume niya. At sa gabi, magpapalit ulit siya at isusuot naman niya yung ghost costume niya. Iisang tao, iba't ibang outfit, sa iba't ibang oras. Yan po ang modalism. Tinuturo po nilang iisang persona lang ang Diyos pero ni-reveal sa tatlong magkakaibang anyo. May time na Father siya, then Son, and then Holy Spirit. Parang iisang actor na may tatlong magkakaibang roles na ginagampanan. Bakit po sila nauwi sa ganitong teaching? Di naman po talaga nila intensyon na maging heretic. Ang totoo po may importante silang doktrina na pinoprotektahan. Itong mga kaibigan po nating mga oneness ay pinagtatanggol ang truth na nandun sa Deuteronomy 6 verse 4 na meron lang iisang Diyos. Nag-aalala po sila na yung pagtrato ng early church sa Father, Son, and Holy Spirit as God lumabas eventually na tatlo na ang Diyos. Ang motibo po nila ay i-preserve ang paniniwalang iisa lang ang Diyos. Pero mapanatili pa rin yung clear truth sa scriptures na Diyos si Kristo at ang Holy Spirit. So maganda po ang hangarin nila. Pero ito po ang problema.
Although totoong iisa lang ang Diyos at makikita din po natin na Diyos ang Ama, Anak at Banal na Espiritu, makikita natin na may relasyon din sila sa isa't isa. May magkakaibang roles, pero lahat kumikilos at hindi lang basta nagpapalitan. Sa baptism na lang po ni Jesus, nakatayo sa tubig ang anak, bumabang parang kalapati ang Holy Spirit, and nagsalita ang Ama. Magkakasabay po sila sa eksenang yan, hindi yung parang nagpapalit lang ng costume. Sinabi din po ni Jesus, I and the Father are one. Pero after lang ng ilang chapters, sinabi niya, the Father is greater than I, and I am going to the Father. Magkakaroon lang po ng sense yung mukhang contradiction na yan kung ang ama at anak ay magkaibang persona at hindi iisang persona na nagsusuot ng magkaibang maskara. Kaya nga po inopose ito ng early church at ang nangibabaw pa rin ay ang malinaw na teaching ng Bible na may iisang Diyos na ipinahayag ang sarili sa three co-eternal, co-equal at distinct persons. Co-eternal, ibig sabihin lahat sila walang simula at wakas. Co-equal, ibig sabihin pagdating sa essence o nature ng pagka-Diyos, pare-parehas po sila. Yung tatlong omni, nasa kanila lahat yan. Distinct persons, magkakaibang persona, iba-ibang roles ang ginampanan nila at may relasyon sila sa isa't isa. Hindi tatlong Diyos, hindi isang persona na may tatlong costumes. Hindi lang po nagkamali ang modalism sa isang maliit na detalye. Nagkamali ito kung sino ang kinakausap ng nananalangin, sino ang nagpadala at pinadala, at kung kanino ba tayo talaga nananalangin pag sinabi nating in Jesus' name. Ito yung point na binibring up ng mga nagtatanggol na pwedeng tawaging Ama ang Panginoong Jesus. Diba, mababasa naman natin sa Bible na tinawag si Jesus na Everlasting Father dun sa Isaiah 9:6. Yes, hindi naman yan talaga against sa mga Trinitarians. And merong tamang paliwanag dyan. Pero ang mas mahalagang tanong, pwede bang gamitin ang Isaiah 9:6 para i-justify ang pagtawag na Ama kay Jesus? Pag chinek ko ang literal translation nito, ang mababasa po ay Father of Eternity. At parehas po ito doon sa pagtawag sa Diyos na Father of Lights sa James 1:17, which means siya po ang pinagmumulan ng liwanag. So kung ganun din ang gagawin natin dito, ibig sabihin si Jesus ang pinagmumulan ng eternity or anything eternal, kasama po dyan ang eternal life at pati yung lahat ng panahon, whether eternity past or eternity future. Isa pa pong paliwanag dito ay pinapakita nito sa atin kung anong klaseng pangangalaga ang gagawin niya pag siya na ang namamahala sa government na nabanggit dun sa verse. Na yung pangangalaga niya ay gaya ng isang ama na nakahandang mag-provide, promotekta at mag-preserve dun sa bayan niya forever. So hindi po pinag-uusapan dito ang mga persona ng Triune God, kundi kung anong klaseng hari itong hahawak sa government. Sinasabi po sa atin ng Isaiah 9:6 kung anong klase itong batang ipapanganak at hindi po kung sino siya sa tatlong persona ng iisang Diyos. So sa mga gumagamit ng Isaiah 9:6 para depensahan ang pagtawag kay Jesus na Ama, I don't think it works. Kasi sa verse, makikita po natin kung anong klase siyang Ama. Pero makikita ba natin yon sa kanta? I don't think so. Ngayon, balik po tayo sa Diyos ka sa amin. Ito po yung honest take ko dito. Para sa isang mature, biblically grounded believer, maaaring hindi dangerous itong lines na ito. Kasi pwede po natin isipin na ang buong kanta ay para sa Diyos at sa second to the last line ng chorus ay inaawitan ang anak and sa pinakadulo naman ay inaawitan ang ama. And in line po ito sa teaching ng buong Bible. At ang naiisip kong reference dito ay yung John 10:30. Kung curious kayo kung bakit wala yung Holy Spirit, again, hindi ko po alam. Yung composer po ang makakasagot niyan. But then again, wala po akong nakikitang problema dun. Ayon sa scriptures, wala tayong mababasang explicit na verse na nagsasabing sinasamba ang Holy Spirit. Ang malinaw po na mababasa natin ay ang Holy Spirit ang nag-glorify sa Panginoong Jesus pag sumasamba tayo. At binanggit din po ni Jesus mismo na masasamba natin ang Diyos in spirit. Pero hindi po yung mga strong believers ang worry ko, kundi yung mga bagong mananampalataya. Yung teenager pa lang pagdating sa faith. And lalo na po yung mga believers na mas dumidepende sa mga lyrics ng kinakanta nila kaysa dun sa sinasabi ng scriptures about God. Which brings me to something na gusto kong sabihin sa mga composers. Not as a critic, but as a brother in Christ.
Una, kung may malabong part ng song nyo, responsibility nyo pong magbigay ng explanation sa mga kapatid. Huwag nyo pong hayaang ang social media ang mag-decide kung anong ibig sabihin ng malabong line na yon. Ikalawa, tiyakin nyo pong doctrinally sound ang laman ng kanta nyo at hindi lang dahil may naisip kayong magandang tono o melody. And for me, doctrinally sound po ang Diyos ka sa amin. Unless magkaiba po kami ng paliwanag ng composer. Nakakalungkot pong isipin kung may mga composers tayo sa church na musikero nga pero hindi naman strong ang spiritual life. Nakakalungkot kung mas madalas nilang hawak ang musical instrument kesa sa scriptures. Ang scriptures po sana ang pundasyon ng mga awit na ginagawa nyo. Hindi po yung melody, hindi rin yung experiences or feelings nyo. Ikatlo, pero ito po ay naka-address sa mga church leaders, wag na po natin hintayin yung mga composers na magsalita. May tungkulin po tayong i-guide sa biblical clarity yung mga nililid natin. At kung sa tingin natin halimbawa may mali sa lyrics, edi palitan po natin yung mga salitang ginagamit. Kung tama naman pero need lang ng paliwanag, magpaliwanag po tayo. So, ang Diyos ka sa amin ba ay nagtuturo ng modalism? I don't think fair yung charge na yon. Sana po hindi nyo tinigil kantahin yung song na yan dahil lang sa negative comments na narinig nyo sa iba. Dahil ang totoong challenge po dito ay kung ang pinaniniwalaan ba natin tungkol sa Diyos ay ayon sa scriptures. At kung ang belief ba na yan ay nai-reflect ng mga inaawit natin. At base po dyan, kayo mismo, pwede nyo na pong sagutin kung dapat nyo pa bang kantahin ang Diyos ka sa amin. So, ano po sa palagay nyo? Subscribe for more content.